Dad, tama ba yung narinig ko? Untag ng dalagang si Charity Santillan sa ama niyang si Don Manolo. Naulinigan niya na may kausap to sa cellphone nito habang naroroon sa library ng mansyon. Tell it to me! Mabilis na pinutol ni Manolo ang tawag sa kahinarapang anak. Okay, Iha. What you heard is true. Gusto kitang ipakasal sa anak ng matalik kong kaibigan. But why, Dad? Akala ko ba, hindi niyo napakikialaman ng buhay ko nang tanggapin ko ang pagiging chairman sa foundation natin? Tanong ni Charity na nalangkapan ng munting hinanakit ang sariling tinig. Bumuntong hininga si Manolo. Naroroong naipamulsa ang kamay sa slacks na suot na may ternong coat. Iha, you are my only daughter. At ayokong mapunta sa walang pinaghirapan ko. Kung makakasal kayo ng anak ni Danilo, our company will merge with them. Pero hindi naman ako robot, Dad. Na basta-basta na lang susunod sa inyo. Gusto ko pa rin maikasal sa lalaking gusto at mahal ko. Giit ni Charity. Tumatanda na ako, Iha. And to tell you, saglit siyang tinalikuran ni Manolo. Gusto ko na sakaling mawala ko sa mundo na sa maayos ang lahat. Especially you. At gawa dyan ay desperate kayo na makasal ako sa anak ng best friend nyo? Napapailing niyang sabi. Okay, Iha. Sabihin na natin gano'n na nga. Natatakot ako na baka hindi ka na mag-asawa dahil sa sobrang busy mo sa trabaho. Kung buhay pang mami mo ay pareho kami nang sasabihin sa'yo. Ani Manolo na napangiti. 15 years old siya nang pumanaw ang ina niyang si Alicia dahil sa cancer. Siya naman ang nagpakawala ng malalim na paghinga. Okay, Dad. I want to know him better. Ang lalaki na gusto niyong ipakasal sa akin. Gusto ko muna siyang makilala ng lubusan. Nagliwanag ang mukha ni Manolo sa sinabi niya. Tila may pumitik na ideya sa utak nito. Ganito na lang, Iha. Magtrabaho ka sa kumpanya ni Danilo at magiging boss mong anak niyang si Marco. I think it's a good way para magkakilala kayong dalawa at para magkalapit na rin. Saglit na napaisip si Charity. Papayag ako, Dad, sa plano mong yan. Pero gusto kong magpanggap na ordinaryong empleyado sa kumpanya nila. Tumingin si Manolo sa kanya. Parang nagdadalawang isip sa suggestion ng anak. Ordinaryong empleyado? Tanong nito. Bakit naman? Hindi ba't mas madali kung direktang makikilala mo siya bilang ikaw mismo? Bilang anak ko? Mas mabuti na siguro na magpanggap muna ako, Dad. Sagot ni Charity. Para malaman ko kung paano siya magtrabaho. Kung paano siya magpakita sa ibang tao nang walang kaalam-alam na may koneksyon ako sa inyo. Gusto ko kasing makita siya kung sino siya talaga. Hindi dahil ako ang empleyado nating Santillan. Bumuntong hininga si Manolo. Ngunit napansin niyang matatag ang desisyon ng anak. O sige, Iha. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Salamat, Dad. Alam ko na mahal mo ako at gusto mo lang ang pinakamabuti para sa akin. Sagot ni Charity habang ang kanyang mga matay nagliliyab sa determinasyon. Ngunit kailangan ko ring magdesisyon para sa aking sarili. Gusto ko ang magiging buhay ko na hindi nakatali sa pangalan ko. Okay, ganito na lang, Iha. Kung sakaling hindi kayo mag-click ni Marco, ay hindi na kita pipilitin na magpakasal sa kanya. Basta't ang mahalaga sa akin ay pumayag ka sa plano ko. Assured ni Manolo. Okay, Dad. Kindly inform me kung kailan ako magsisimula. Magpapaalam din muna ako saglit sa foundation. Si Ann munang papalit sa akin. Nagpaalam na rin siya sa ama para umalis. Sa isang dako, pakiramdam ni Charity ay may isang bagong daan na magbubukas para sa kanya. Isang daan kung saan matutuklasan niya hindi lamang ang tungkol kay Marco, kung hindi pati na rin ang mga bagay na magpapakita kung anong uri ng buhay ang nais niyang itaguyod nang walang pagkakakabit sa pangalan ng kanyang ama. Alam mo, Charity, sabi ni Ann, para naman sa kabutihan ang ginagawa ng daddy mo. At least may option ka pa rin, di ba? Magkausap silang dalawa sa loob ng opisina niya sa foundation.
Sumulyap si Charity sa kanyang kaibigan. Kung sa bagay, tama ka nga Ann. Saka naka-oo na rin ako kay Dad. At kung sakali mang hindi mag-click sa inyo ni Marco, di mo naman kailangan magpakasal sa kanya, hindi ba Ann? Walang masama kung magpapakatotoo ka lang. Habang iniisip ni Charity ang mga sinabi ng kaibigan, tila nakikita niyang may liwanag na nag-aabang sa kanyang hinaharap. Isang liwanag na nagmumula sa kanyang sariling mga desisyon. Salamat Ann. Kailangan ko lang magtakda ng mga sarili kong kilos. Walang anuman, sagot ni Ann. Ako na munang bahala dito sa foundation. I-update mo ako ha. Hanapin mo yung sarili mong kaligayahan. Bumalik si Charity sa kanyang kama at inisip ang susunod na hakbang. Sige Dad, gagawin ko ito para sa'yo. Pero hindi ko kakalimutan ang sarili kong kaligayahan. She whispered to herself. Hindi ko kayang maging robot lang. Nang gabing yun, sa nakabukas ng laptop sa table sa kanyang silid, in-stock ni Charity ang website ng De Los Reyes Group of Companies. Yun ang pag-aari ng kaibigang matalik ng ama niya. Sana naman may picture dito si Marco De Los Reyes. Sabi niya sa sarili nang mabuksan ang webpage ng kumpanya. Habang binabaybay ang website, napansin ni Charity ang mga detalye tungkol sa mga proyekto ng De Los Reyes Group of Companies, pati na rin ang mga testimonials mula sa mga kliyente at partners. Ngunit kahit gaano siya kagigil na makita ang mukha ni Marco, wala itong makitang larawan nito sa anumang bahagi ng site. Siguro naman may mga social media account siya. Sabi niya sa sarili kaya't mabilis niyang binuksan ang search engine. Habang naghahanap, naramdaman niyang unti-unti nang pumapalakpak ang puso niya sa tuwa at kaba. Habang nilalapag ang mga daliri sa keyboard, tila may isang kakaibang nararamdaman si Charity. Isang halong pagkaintriga at pagkasabik. Hindi niya mapigilang mag-isip tungkol kay Marco De Los Reyes, ang misteryosong anak ng kaibigan ng kanyang ama. Sa kabila ng maraming impormasyon tungkol sa kumpanya at sa iba pang miyembro ng pamilya De Los Reyes, si Marco lang ang tila naiiwan sa dilim. Kung makikita ko lang siya, sana mas maliwanagan ang lahat. Bulong niya sa sarili habang patuloy sa paghahanap. Matapos ang ilang minuto ng pag-scroll, natagpuan niya ang isang social media profile na may pangalang Marco De Los Reyes. Tumibok ang puso niya nang makita ang ilang larawan. Ngunit sa bawat larawan, ang mukha ni Marco ay hindi kasing klaro gaya ng inaasahan niya. May isang larawan ng isang business event kung saan kitang-kita ang mga prominenteng miyembro ng pamilya. Ngunit si Marco ay nakatalikod, hindi malinaw ang kanyang mukha. Masyado namang napaka-private ni Marco. Gusto ko lang namang makita yung mukha niya. Sabi niya habang iniiwasang magtaka pa kung bakit hindi direktang ipinapakita ni Marco ang kanyang mukha sa publiko. Napatigil siya sa ginagawa ng magring ang cellphone niya. Isang tawag mula sa amang natanggap niya. Kaagad niya yung sinagot. Are you ready for tomorrow, Iha? Bungad na tanong ng daddy niya sa kabilang linya. Yes, Daddy. Actually, nagre-ready na po ako. Pagdadahilan niya na may kasamang pagkakaila. Okay, good. Tomorrow ay magiging sales manager ka sa Sales and Marketing Department ng DLR Development Company. Imporma nito. Si Marco mismo ang magiging boss mo, anak. Kinakabahan siya na dulot ng excitement. Okay, Dad. Basta, ang deal po natin ha. Once na makita kong red flag si Marco sa akin, ay hindi na ninyo ako ipipilit na magpakasal pa sa kanya. Of course, Iha. Mark my words. May palabra de honor ang daddy mo. Ani Manolo. Kahit papano'y nakahinga na maluwag si Charity. Pumasok na nga si Charity sa DLR Development. Ang unang araw ay magpapanggap siyang isang ordinaryong empleyado. First time niyang mag-commute kanina at sa jeep siya sumakay. Isang mumurahing office attire ang suot niya. Habang binabaybay niya ang kalsada, ramdam niyang parang ibang nararamdaman. Para bang may kasamang kabat excitement. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang napansin ng mga kasamahan. Ikaw ba yung bagong employee? Tanong ng isang babae mula sa HR department habang nakangiti. Oo, ako nga po.
Sagot ni Charity, bahagyang kinakabahan. Welcome! Ako si Lucy. Ihahatid na kita sa Sales and Marketing Department. Sabi ni Lucy na iginigiya siyang sumunod dito. Pagdating sa loob ng Marketing Department, napansin ni Charity na may ilang matang nakatutok sa kanya. Sa mga titig ng mga tao, hindi niya maiiwasang magtaka kung anong tingin nila sa kanya. Baka iniisip nila kung anong klaseng tao ako, bulong ni Charity sa sarili. Dahil sa konting takot na nararamdaman, binawi niya agad ang tingin at naglakad ng papunta sa kanyang upuan. Pagkatapos ng ilang minuto, umalis na si Lucy. Tinawag siya ng supervisor na si Lorena para sa orientation. Miss Lisa Reyes, samahan mo ko. Oras na para ipakita ko sa iyo mga pangunahing gawain mo rito. Sabi ni Lorena sabay tayo mula sa desk. Lisa Reyes ang pangalan niyang ginamit, according to her father. Sinundan niya si Lorena patungo sa isang maliit na meeting room. Habang papasok sila, ipinaliwanag ni Lorena ang mga pangunahing magiging tungkulin niya. Sa department na ito, ang magiging pangunahing role mo ay mag-assist sa mga marketing campaigns, mag-organize ng mga meetings, at mag-handle ng mga schedules ng mga team members. Kailangan mo ring ayusin ang mga reports ng group na hawak mo. Bale, 5 kayong sales team dito. Pumunta sila sa isang desk na may computer. At ipinakita ni Lorena kung papaano gamitin ang mga tools na ginagamit ng marketing department. Ito ang sistema namin para sa email marketing. Dito ka mag-check ng mga bagong updates mula sa mga campaign namin. Tapos, ito naman ang file management system. Mahalaga to kasi dito mo ipopost lahat ng marketing documents at reports. Oo, parang madami po yatang gagawin. Sabi ni Charity. Medyo kinakabahan pero sabay ngiti. Pero mukhang kaya ko naman. Huwag kang mag-alala. Alam ko medyo overwhelming sa una pero tuturuan ka naman namin. Sagot ni Lorena habang nag-aayos sa mga folders sa ibabaw ng desk. Lagi mong tatandaan, open ka lang sa mga tanong. Wala namang masama kung magtatanong ka. Mas okay pa nga yun kesang magkamali eh. Matapos ang ilang minutong orientation, inabot ni Lorena ang isang notepad kay Charity. Ito ang listahan ng mga task mo for today. Magandang simula para makasanayan mo ang mga flow dito sa department. Okay po. Thank you, Ma'am Lorena. Sagot ni Charity sabay kuha ng notepad. Habang binabaybay ang listahan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Pero alam niyang kailangan niyang gawin to ng maayos. Isa itong pagkakataon para mapatunayan ang sarili niya. Hindi lang sa kumpanya, kung hindi pati na rin sa mga taong nag-aakusa sa kanya ng pagiging peke. Habang sinisipat ni Charity ang kanyang listahan ng mga gawain, bigla siyang natanong ni Lorena. Miss Lisa, may kailangan ka pa ba? Ma'am, may tanong po ako. Sagot ni Charity, medyo nag-aalangan. Nasaan po yung boss natin? Si Marco de los Reyes? Gusto ko sanang makipagkita sa kanya. Napansin ni Lorena ang konting kaba sa mukha ni Charity at ngumiti siya. Si Sir Marco? Nasa conference room siya ngayon eh. May meeting siya tungkol sa isang bagong campaign. Pero kung kailangan mo siya, pwede mo siyang tawagan or mag-email. Gusto mo bang samahan kita ron? Mamaya na lang po. Baka masyadong maistorbo ko po siya. Sagot ni Charity sabay ngiti. Wait ko na lang po ang pagpunta niya rito sa office. Okay, ikaw ang bahala, Lisa. Sabi ni Lorena. Feel free to ask me Nabilinan ko na yung mga kasama mo dito na i-assist ka sa work mo. Since bago ka pa lang naman. Maraming salamat po, ma'am. I'll do my best para sa trabaho ko. Confident na saad niya. Sa sumunod na sandali ay pinakilala na siya ni Lorena sa marketing department bilang isa sa mga sales manager. Mainit siyang tinanggap ng mga kasamahang empleyado at member ng grupo niya. Habang abala si Charity sa first day of work niya, nag-iisip siya kung papaanong magpapakita ng respeto at pagiging profesional kay Marco de los Reyes, ang boss niyang hindi pa niya lubos na kilala. Habang abala si Charity sa mga gawain,
Nakaramdam siya ng konting kaba at excitement. Nang magtanghali na, dumating ang oras na hinihintay niya. Ang unang pagkakataon na makilala niya si Marco de los Reyes, ang boss na hindi pa niya lubos na kilala. Ang pintuan ng opisina ay bumukas at isang lalaki na may itim na suit ang pumasok. Ang kanyang itsura ay seryoso at ang kanyang presensya ay ramdam na ramdam sa buong silid. Nakasunod si Lorena at nang makita si Marco, agad siyang tumayo at sumaludo. "Sir, nais ko po kayong ipakilala kay Miss Lisa Reyes, ang bagong sales manager natin," sabi ni Lorena. Sumulyap si Marco kay Charity ngunit hindi siya agad ngumiti. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Lorena bago muling ibaling ang tingin kay Charity na hindi maiwasang mag-init ang kanyang mga pisngi. "Miss Reyes," maiksing bati ni Marco. Ang boses ay malamig at hindi naglalaman ng anumang emosyon. "Welcome to Sales and Marketing Department." "Thank you po, Sir Marco," sagot ni Charity. Pilit na nag-smile at itinaguyod ang profesionalismo. "I will do my best po." Si Marco ay tumango ng bahagya at pagkatapos ay nilingon ng kanyang mga kasamahan sa paligid. "Tuloy na tayo, Lorena," sabi nito na parang hindi na nagkaroon ng pagkakataon para makipag-usap pa kay Charity. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang upuan, hindi maiwasan ni Charity mag-isip. Bakit ganun si Sir Marco? Bakit parang ang layo-layo niya? Tanong niya sa sarili. Baka naman talagang ganun lang siya. Seryoso at focus sa trabaho. Habang nag-a-adjust siya sa bagong environment, nagsimula siyang magtaka kung papaano ang magiging dynamics nila ni Marco bilang magkasama sa trabaho. Alam niyang kailangan niya maging profesional, ngunit sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Marco, naramdaman niyang may kakaiba sa pagitan nila. Isang misteryo na parang hindi siya lubos na makakapasok sa mundo ni Marco. Ano kayang tingin niya sa akin? Bulong ni Charity sa sarili. O baka ayaw lang niyang magpakita ng personal na emosyon sa trabaho? Dahil sa kanyang mga naiisip, sinubukan ni Charity na itutok ang atensyon sa mga gawain na itinalaga sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Makikilala ba niya si Marco sa mga darating na araw? O mananatili siyang isang malamig na boss sa mata ng kanyang empleyada? Habang nagtatype siya ng mga dokumento sa kanyang computer, patuloy na umiikot sa isip ni Charity ang nangyaring unang pagkikita nila ni Marco. Kahit na iniwasan niyang ipakita ang kanyang nararamdaman, hindi niya maiwasang mag-isip ng malalim tungkol sa kanya. Kung ganun pala siya, seryoso at malayo, papaano kung talagang hindi ko siya kayang pakasalan? Tanong ni Charity sa sarili. Parang red flag na agad, hindi ba? Napansin niyang medyo mabigat ang pakiramdam niya sa sitwasyon, hindi lang dahil sa malamig na pagtanggap ni Marco, kung hindi dahil nararamdaman niyang parang may pader sa pagitan nila. Isang hindi madaling lapitan na hindi nag-aalok ng kahit konting kabaitan. Wala siyang nararamdamang warmth o koneksyon na inaasahan niyang nararanasan sa isang boss, lalo na't magkaugnay sila sa isang formal na relasyon sa pamilya. Siguro nga masyado akong nagmamadali na makilala siya. Patuloy niyang pag-iisip. Baka namang ganito lang talaga siya at hindi ko pa siya kilala ng mabuti. Pero isang bagay ang hindi niya maiwasang itanong. Kung talagang seryosong ama niya sa pagpapakasal sa kanila, bakit hindi niya man lang nakikita si Marco bilang isang taong handang magbigay ng kahit konting atensyon o init sa isang bagong empleyada? Kung ang ganitong pakikitungo ay nangyayari pa lang sa unang pagkikita nila, paano pa kaya kung magtagal pang panahon nila bilang magkasama sa trabaho? Naisip ni Charity, ano kayang hinahanap ni Dad na lalaki para sa akin? Kung katulad ni Marco, paano ko maipaglalaban ng sarili ko kung maramdaman ko na walang personal na koneksyon? Habang nagsusumikap siya sa trabaho, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ng isang malaking tanong. Baka ito na talaga yung red flag na tinutukoy ko. Habang patuloy sa pagtatype si Charity, nagsimula siyang makaramdam ng paninikip sa dibdib. Hindi dahil sa pagod kung hindi sa iniisip niyang tensyon sa pagitan nila ni Marco. Bigla sa pagmamadali niyang ayusin ng mga papeles sa gilid ng mesa, natamaan ng siko niya ang baso ng kape. Bago pa niya namalayan, tumilapo nito diretsyo sa dibdib ni Marco.
Natahimik palang lumapit upang ibigay ang isang folder. "Oh my goodness!" Sigaw ni Charity habang mabilis na tumayo. "Sir Marco, I'm sorry. Hindi ko po sinasadya." Nanlaki ang mata niya nang makitang isang basang bahagi ng itim na suit ng kanyang boss. Umuusok pa ang kape at mukhang mainit pa talaga ito. Nanatiling walang emosyon si Marco, ngunit halatang nabigla rin ito. Tinignan niya ang sarili sa kadahang-dahang tumingin kay Charity. Isang tingin na hindi mo alam kung galit, dismaya o simpleng pagkabigla lang. Tahimik ang buong opisina. Tila huminto ang oras. Naroroon si Lorena sa tabi. Napatakip ng bibig. "It's fine," mahinang sabi ni Marco. Ngunit ramdam ni Charity na hindi talaga yun fine. "Lorena, pakitawagan ng assistant ko na pakiready na lang ang isa ko pang extra coat." Tumango ang babae. "Yes, sir." "Sir, sorry po talaga." Tumango lang si Marco at iniabot ang folder sa kanya. Hindi pa rin niyang iningitian si Charity. Ngunit bago siya tumalikod, napansin niyang sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa loob ng isang iglap, may nakita siyang kakaiba sa likod ng seryosong paningin ni Marco. Hindi galit, hindi pagkayamot, kung hindi isang uri ng pagka-curious. Lumapit ang isa niyang katrabaho na babae para tulungan siya na punasan ng natapong kape sa sahig. Nanginginig pa rin ang kamay ni Charity. "Okay ka lang?" tanong ng babae. "Oo, pero feeling ko, nagsimula na akong gumawa ng masamang impresyon," bulong ni Charity. Napatingin siya sa pinto ng opisina kung saan lumabas si Marco. Sa kabila ng kahihiyan, isang parte ng puso niya ang biglang nagising. Mukhang hindi lang siya cold, parang napaka-distant niya. At doon niya napagtanto, baka ang kape ang hindi inaasahang simula ng mas mainit na koneksyon sa pagitan nila. "This is not the kind of report na kailangan ko." Pabagsak na binitawan ni Marco ang isang folder na hawak nito sa lamesa sa conference room. "Are you sure na ginagawa niyo ba talaga mga trabaho niyo, ha?" Kinabahan din si Charity na kahanay na nakaupo ang mga kapwa-empleyado niya sa marketing department. Isang linggo na siya sa trabaho at every Monday ay nagpapatawag ng meeting ang kanilang boss sa lahat ng sales manager. "Ikaw, Miss Valle, wala man lang pumasok na sales sa ginawa mong sales rally last weekend. Nagsasayang tayo ng fun that time." Napapailing na sabi ni Marco na puno ng disappointment, ang gwapo pero seryosong mukha. Sir, for follow-up pa naman po lahat, this week po ay may maipapasok ang mga tao ko na sales sa Great Suit." Sagot ng babaeng sales manager ng condominium project ng kumpanya. "It's the same alibi of yours last week." Ang tanong, nasa ng sales? Masungit na tanong ni Marco. Lahat ay natahimik na mga sandaling yon. Walang nangahas na magsalita pa. "Miss Lisa, kahit bago ka pa lang rito sa sales team, I am expecting a good performance from you." Tawag ni Marco. Ang tono ng boses nito ay puno ng pagkainis. "Hindi ba't ikaw rin ang may hawak ng mga promotional materials at social media campaign na yan? Bakit wala akong nakikitang improvement sa visibility ng ating project? Paano mo naisip na magiging sapat lang ang post ng isang linggo?" Napalunok si Charity at tinignan ng mga kasama sa marketing department. Wala nang nagsasalita, ngunit ramdam na ang tensyon sa hangin. Sir, may mga strategies po kami na inimplement. May mga bagong post po kami sa mga platforms, pero medyo tumagal lang ng konti ang approval process." Sagot niya, pilit na nagpapakalma sa sarili. "Excuses. Lagi na lang yan." Sagot ni Marco. Ang mata nito ay matalim habang tinutok kay Charity. "Kung gusto niyong maging productive, kailangan niyo magtrabaho ng maayos at hindi puro palusot. Hindi ako naniniwala sa mga dahilan. Ang gusto ko lang, resulta." Ang mga salitang yon ay parang tinaga kay Charity. Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang kailangan niyang magsalita. "Sir, naiintindihan ko po ang frustration niyo. Pero ang mga efforts po namin ay unti-unti naman pong nagkakaroon ng epekto." Sumagot si Marco ng matalim. "Sayang ang suportang ibinibigay ng kumpanya. At ikaw, Miss Lisa,
Mas malaki ang accountability mo sa mga sales. Kung walang mangyayaring konkretong resulta ngayong linggo, all of you will be fired. Ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang mag-isip kung paano nila mapapalakas ang kanilang mga gawain. Ngunit natatakot ding magtangkang magsalita pa. Nandyan si Charity. Nanginginig sa kaba ngunit pilit na nagsasabi sa sarili na kailangan niyang ipakita na kaya niyang hawakan ang sitwasyon. Tumayo siya. Iniiwasang mapansin ng mga mata ng iba pang mga kasamahan sa team na parang nagmamasid sa bawat galaw niya. Sir? Nagsimula siya. Ang boses ay bahagyang nanginginig ngunit sinikap na maging matatag. Kung hindi po ninyo kami bibigyan ng sapat na oras, ay mahirap po talagang magbigay ng resulta. Pero naniniwala po ako na kung magtutulungan tayo, may makikita po tayong pagbabago. Itinutok ni Marco ang kanyang tingin kay Charity, para bang sinusukat ang tapang nito. Tumahimik ang buong kwarto. Parang hinihintay ang susunod na mangyayari. Biglang nagsalita si Marco. Hindi na masyadong seryoso ngunit may bahid pa rin ng iritasyon. Miss Lisa, hindi ko alam kung anong parte ng trabaho ang hindi mo naiintindihan. Pero tignan mo na lang ang mga ginagawa ng ibang kumpanya. Nagpapakita sila ng resulta. Ikaw, puro salita lang. Anya, kailangan ng aksyon, hindi mga dahilan. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Maghahanap ako ng ibang papalit sa'yo. Ang mga salitang yun ay parang suntok kay Charity. Nagsimula siyang mag-isip kung sapat ba siya para sa trabaho o kung talagang kaya niyang mapatunayan ang sarili. Nasa kabila ng lahat ng ito, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng hayaan na mawalan ng pagkakataon ng team. Sir, kung bibigyan po ninyo kami ng enough time, magpapakita kami ng resulta. Wala po akong balak mag-give up at ayokong magkulang sa trabaho ko. Ang mga mata ni Charity ay seryoso at puno ng determinasyon. Tumingin si Marco sa buong team. Wala akong nakikitang effort sa mga mukha nyo. Kung gusto nyo pang magtulungan, kailangan nyo magtrabaho na mas mabuti. Miss Lisa, bibigyan kita ng isa pang linggo. Kung walang pagbabago, wala nang second chances. Habang pababa ng lamesa ang folder ni Marco, nagsimula nang mag-usap ang mga kasamahan ni Charity sa sales and marketing team. Nakatingin sila kay Charity, nag-aabang kung anong gagawin nila. Tila nagbago ng takbo ng kanilang mga pananaw. Isang linggo na lang ang ibinibigay kay Charity at ang bawat hakbang ay kailangang maging tama. Napaisip si Charity habang nakatayo. Ang mga salitang binitawan ni Marco ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Ganito ba talagang lalaking gustong ipakasal sa akin ng aking ama? Tanong ni Charity sa sarili. Ngunit hindi niya kayang tugunan agad. Ang sitwasyon sa opisina ay nagiging mas komplikado. At ang mga galit na tono ni Marco ay nagdulot ng mga tanong sa kanyang puso't isipan. Bilang isang babae na lumaki sa isang pamilyang may mataas na pamantayan, alam ni Charity na ang ama niya ay may malalim na pagpapahalaga sa pagbuo ng maganda at matagumpay na pamilya. Ngunit sa mga sandaling to, naiisip niyang baka hindi lang ang mga profesional na aspeto ang kailangang pagtuunan ng pansin. Kung hindi, pati na rin ang personal na buhay na ipinapamuhay nila. Habang ang iba'y abala sa kanilang mga gawain, naisip ni Charity kung kaya ba niyang isakripisyo ang sarili niyang pangarap at kaligayahan para sa isang buhay na ipinaglalaban ng kanyang ama para sa kanya. Kung ganito ang trato ni Marco sa akin sa trabaho, papaano pa kaya sa isang relasyon? Nagbalik sa kanyang alaala ang mga pagkakataon nang mag-usap sila ng ama tungkol kay Marco. Inisa-isa ng ama ang mga dahilan kung bakit dapat niyang tanggapin si Marco bilang bahagi ng kanyang buhay. Na isang taong may matibay na posisyon at magandang hinaharap. Ngunit hindi nawala ang mga tanong sa kanyang isipan. May sapat na pangunawa ba siya sa tunay na pagkatao ni Marco? Sumunod na araw, pumunta si Charity sa site project ng kondo, kasama ang isang darating na buyer. Dahil walang ibang agent, siya na mismo ang nag-asikaso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabenta siya ng 5 unit sa isang araw. Isang tagumpay na hindi inaasahan. Hindi ito nakaligtas kay Marco. Pagbalik niya sa opisina,
May isang mensahe si Marco sa cellphone niya. "Heard about your sales today. Good job. Let's see if you can keep it up." Ngumiti si Charity. Niisip niyang ito na ang pagkakataon para patunayan ang sarili. "Thank you po, sir. I'll make sure it's consistent." Muling bumalik sa isip ni Charity ang mga huling salitang sinabi ni Marco. Ngunit ngayon ay mas matatag siya. Alam niyang hindi magiging madali ngunit hindi siya susuko. Kinabukasan, nagtipon ng team niya sa conference room para sa kanilang regular na meeting. Ang atmosfera ay tila mas magaan, ngunit may mga tanong pa rin na gumugulo sa isip ni Charity. Sa kabila ng kanyang mga nagawa sa site, iniisip pa rin niyang kung ito ba'y sapat na para mapansin ni Marco at para mabigyan sila ng pagkakataong magtulungan ng mas maayos. Pumunta siya ng maaga sa opisina. Pinagsama ang mga report at mga updates tungkol sa kanilang mga proyekto, kabilang ang mga benta ng kondo. Nang dumating si Marco, agad tong nagtungo sa kanyang mesa. Binasa ang mga dokumento at walang kaabog-abog na nagsalita. "Okay, let's cut to the chase," sabi ni Marco. Ang boses nito'y mas malumanay kumpara nung nakaraang linggo. "I heard you sold 5 units yesterday. That's a good start." Napansin ni Charity na may bahagyang pagbabago sa tono ng boss. Ngunit hindi pa rin to nagpapakita ng ganap na tiwala. "Thank you, sir. I believe we can keep this momentum going. We just need more support and resources, especially in terms of promotional strategies." "I'm willing to give you 1 more week," sagot ni Marco. Hindi pa rin lubos sa kumbinsido. "If there's no progress, I won't hesitate to make changes." Hindi na nag-aksaya ng oras si Charity. Tinutukan niya ng pansin ang mga kasamahan sa team. "Lahat tayo kailangang magtulungan. Kailangan nating mag-focus sa mga actionable steps, hindi lang basta puro idea at alibay." Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang efforts sa sales at marketing. Laking gulat ni Charity nang makitang unti-unting pagdami ng mga inquiries at interest sa mga condo units. Ang kanilang social media campaign ay nagkaroon ng epekto at nagsimulang dumami ang mga walk-in na kliyente. Kasama ang kanyang team, nagsagawa sila ng mga promotional events at nag-set up ng mga booths sa mga strategic locations. Hindi naging madali ngunit natutunan nilang magtulungan at mag-adjust based sa feedback ng mga kliyente. Pagkatapos ng isang linggo, muling nagpatawag ng meeting si Marco. Sa pagkakataong to, ibang-iba ang kanyang itsura. Mas maligaya, mas kontento at mas may tiwala sa team. "Miss Lisa," simula ni Marco, "I have to say, I'm impressed. You've managed to turn things around. You're showing results now." Nagkatitigan ang buong team, hindi makapaniwala sa naririnig. Lalo na si Charity na halos hindi makapaniwala na ang mga sinabi ni Marco ay para sa kanila. "Thank you po, sir. This is just the beginning," sagot ni Charity sabay lingon sa kanyang mga kasamahan. "And this success belongs to all of us." Ngumiti si Marco at bago pa man siya magtapos, nagbigay siya ng huling mensahe. "Keep it up. If you continue like this, I'll have no reason to doubt you. But remember, one mistake is all it takes to lose my trust." Naglakad na si Marco palabas ng room at muling nagkatinginan ng mga kasamahan ni Charity. Ang mga mata nila ay puno ng pasasalamat at respeto. Wala nang alinlangan. Si Charity ang naging inspirasyon para muling magtulungan ng team at magbigay ng best efforts nila sa trabaho. Nang makalabas sila ng office, nagsimula silang magplano para sa mga susunod na hakbang. Hindi na lamang sila mga individual, kung hindi isang team na may shared goal at determined na magtagumpay. Ang mga pagsubok ay hindi naging hadlang. Bagkus, nagbigay ito ng pagkakataon para sa bawat isa na ipakita ang kanilang kakayahan at pagpapakita ng malasakit para sa kumpanya. Habang nag-uusap sila, ang mga salita ni Marco ay muling pumasok sa isip ni Charity. "One mistake is all it takes to lose my trust." Pero sa pagkakataong to, natutunan ni Charity na ang trust ay hindi makakamtan agad-agad. Hindi ito isang bagay na ipinagkakaloob lang, kung hindi isang bagay na pinaghihirapan
at ipinaglalaban ang bawat isa sa team. Ma'am Lisa, hindi po ako makakapasok ngayon sa work. Nasa ospital po ako ngayon dahil tinrangkaso po ako. Imporma kay Charity ng isa sa mga sales agents niya habang kausap niya ito sa video call. Kitang-kita niya na nakaratay ito sa hospital bed at may nakakabit na dextrose. O sige, magpagaling ka. I'm sure na mauunawaan ka ni Sir Marco. Tugon niya at ilang sandali pa'y natapos na ang tawag. Matapos ang tawag, hindi mapakali si Charity. Nag-aalala siya para kay Donna, isa sa mga sales manager ng team na inatake ng trangkaso at kasalukuyang nasa ospital. Pero alam niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Sinimulan niya ang paghahanda para sa susunod na linggo ng mga meetings at pagpaplano nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Marco. Miss Lisa, simula ni Marco sa kabilang linya. I heard one of your sales agents is absent today. Hindi ba't dapat may contingency plan kayo for situations like this? Sir, si Donna po kasi may trangkaso. Nasa ospital po siya ngayon. Tugon ni Charity. Ang tono ng boses ay naglalaman ng konting pag-aalala. Trangkaso? Is that the excuse now? Sagot ni Marco. Ang boses nito'y puno ng inis. Wala bang mas maayos na excuse na paraan para hindi magkaroon ng ganyan? I need results, and I don't want excuses. Sir, hindi po yan excuse. Sagot ni Charity na nagsimula ng tumaas ang tono. Si Donna po ay talagang may health issue at hindi niya po ito ginusto. May mga ganitong pagkakataon na hindi natin kayang kontrolin. Wala akong pakialam sa mga personal na problema nila. Sagot ni Marco. Ang boses ay lumakas. What matters is results. Kung hindi nila kayang magbigay ng performance, why are they even in my team? Sir, hindi po tama yan. Sagot ni Charity. Hindi na napigilan ng sarili. Wala po tayong karapatan magpataw ng ganitong mga salita sa mga may sakit. Kung ikaw pong nasa sitwasyon nila, paano mo mararamdaman kung ganito ang trato sa'yo? Tumahimik si Marco sa kabilang linya. Ngunit hindi siya nakontento. I don't care if it's an illness or a family emergency. Sagot ni Marco. Ang tono ng boses ay malamig at matalim. If someone can perform, they're out. Period. Sir, hindi po fair na lahat ng pagkukulang ay pinapalitan ng ganitong pananaw. Hindi po ganun ang management. Hindi po natin sila dapat tratuhin ng ganun. Sagot ni Charity. Ang boses ay nagsimula ng mag-alab. Kailangan nating magbigay ng suporta sa mga team members natin, lalo na kung may health concerns. Ang pag-uusap nilang dalawa ay tila naging mas matindi. At alam ni Charity na hindi niya kayang hayaan na magpatuloy ang ganitong mga pananaw sa team. Sa kabila ng lahat, si Lisa ay hindi lang isang kasamahan sa trabaho. Siya rin ay isang tao na may karapatan at nararapat na respeto. Miss Lisa, kung ikaw na lang naiwan sa team, paano mo siya tutulungan? Tanong ni Marco. Hindi pa rin natitinag. Sir, hindi po ang sakit ni Donna ang dapat maging hadlang sa lahat. Ang mahalaga po ay kung paano tayo tutulong sa mga employee na magtagumpay sa kabila ng mga personal nilang problema. Sagot ni Charity. I believe that's what leadership is about. Isang malalim na hininga ang binitawan ni Marco bago siya nagsalita ulit. Fine, I'll give you the benefit of a doubt. But you better make sure this doesn't affect the results. Thank you, sir. I'll make sure we'll do our best. Sagot ni Charity. Ang boses ay puno ng tapang. Hindi pa rin natapos ang tensyon sa pagitan ni Marco at Charity. Nang matapos ang meeting at magbalik sa kanilang mga desk, hindi nakaligtas si Charity sa mata ni Marco. Ang mga huling salitang binitawan ni Marco ay nag-iiwan ng matinding pressure sa kanya. Pinatawag siya ni Marco sa office nito. Miss Lisa, sabi ni Marco. Ang boses nito'y puno ng galit nang magkaharap na sila. Huwag mong gawing dahilan ng sakit ni Donna para hindi magtulungan ang team. I told you before. Excuses won't get us anywhere. Ang gusto ko lang aksyon. Kung hindi nyo kayang mag-perform, hindi ko alam kung anong ginagawa nyo sa team na to. Sir, hindi po tama yung treatment nyo sa mga may sakit.
Sagot ni Charity. Hindi niya na napigilang titigan ito ng matalim. Donna is one of our most dedicated people, and treating her this way is uncalled for. Naglahad ng ngiti si Marco, ngunit ang kanyang mga matay naglalaman ng galit. You think you know better, Miss Lisa? Tanong niya. Ang tono ay nakakalito, puno ng paghahamon. You think you can lecture me on how to run this team? Matagal na ako sa kumpanyang to. I made what it is. So don't lecture me about my decisions. You're the one who needs to prove that you belong here. Ang mga salitang yun ay tumama kay Charity, pero hindi siya nakatigil. Lumapit siya kay Marco at tinitigan to ng matalim. You think I'm just here to agree with everything you say? Hindi ko po kayang tiisin ang mga katrabaho ko tinatrato ng ganyan. Kung hindi po kayo marunong magbigay ng konsiderasyon, hindi ko po alam kung anong klaseng leader kayo. Nagulat si Marco sa lakas ng sagot ni Charity at suminghap siya. Huh, you really think you can stand up on me? Tanong niya. Ang tono'y nagsimula ng magbago mula sa galit, patungo sa isang uri ng papapakita ng lakas. You think you have the right to question me? Yes, sir. I do. Sagot ni Charity. Ang boses ay matatag. Kasi po hindi lang po resulta ang mahalaga. Kailangan rin natin ng isang healthy work environment. Kung ang trabaho ni Donna ay nagiging sanhi ng sakit, paano ko po matutulungan siya kung kayo po ang patuloy na nagtutulak sa kanyang pababa? Nang sumunod na ilang segundo, tila nagkaroon ng ilang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ni Marco ay nagningning sa galit. Ngunit sa kabila ng mga alon ng tensyon, nakita ni Charity ang isang pahiwatig na pagkapagod sa mukha nito. Okay, Miss Lisa. Simula ni Marco. Ang boses ay ngayon ay mas mabigat. Magsalita ka na. Pero tandaan mo lang, hindi ko kayang magpatuloy kung ang mga tao ko ay puro alibay at mga palusot. Ang mga salitang yun ay parang isang ultimatum. Si Charity, bagamat galit na galit, ay nanatiling matatag. I'm not making excuses, sir. Sagot niya. Ang mga matay puno ng determinasyon. I'm trying to make things right for the team. If that means standing up for them, then I will. Si Marco ay sumimangot ngunit hindi na tumugon. Muling tinitigan ni Charity ang kanyang boss at tumayo ng matikas. Hindi na tinatanaw ang posibilidad na pagkawala ng kanyang posisyon. Hindi na siya natatakot. Hindi lang tungkol sa trabaho ang laban na ito, pati na rin sa pagpapahalaga sa bawat isa sa kanila sa team. Isang hapon, matapos ang matinding pagtatalo sa opisina, nagdesisyon si Marco na umalis agad at magtungo sa site upang mag-monitor ng progress ng proyekto. Si Charity naman pagkatapos sa mga meetings, nagmamadali rin upang makauwi. Ngunit nang lumabas sila ng building, naramdaman nilang biglang pumatak ang ulan. Malakas at matindi. Dahil sa biglaang buhos ng ulan, parehong wala sa plano ni Marco at Charity na maglakad sa labas sa ganitong klase ng panahon. Ang kotse ni Marco ay naiwang nakapark malayo sa entrance. At si Charity naman ay naghintay ng ilang minuto para makasakay sa taxi. Ngunit hindi rin magtagumpay si Charity sa paghahanap ng masasakyan. Bago pa man nila maisip na kailangan nilang magsama, napansin ni Marco si Charity na tila nag-aalangan na maglakad sa matinding ulan. Miss Lisa! Tawag ni Marco. Ang tono ng boses ay mas malumanay kumpara sa huling pagkikita nila. Wala ka bang masasakyan? Anong plano mo dito sa ulan? Wala po akong masakyan, sir eh. Sagot ni Charity. Ang boses ay puno ng kaba, ngunit sinubukan niyang magpatawa. Mukhang matatagalan pa po ako rito. Nag-isip si Marco saglit at nagdesisyong lumapit kay Charity. Sumakay ka na sa kotse ko. Hindi kita hahayaang maglakad sa ulan na yan. Hindi mo naman siguro gustong magkasakit sa ganitong panahon, hindi ba? Nagulat si Charity sa alok ni Marco at hindi niya alam kung paano ito tatanggapin. Sir, okay lang po ako. Sagot niya. Hindi sigurado kung anong sasabihin. Sumama ka na. Utos ni Marco. Ang tono ng boses ay hindi na matalim. Hindi tayo makakalabas dito ng matagal kung hindi tayo magkakasama.
At huwag mong gawing dahilan ng pride mo. Follow me, I'm your boss. Sabay sila na parehong napatakbo sa pagpunta sa parking area. Hanggang sa nakasakay na siya ng kotse ng boss niya. Habang nasa kotse at nasa biyahe na, nagpatuloy ang matinding ulan. Sa kalagitnaan ng tensyon at kawalan ng direksyon, bigla na lang nagbago ang ekspresyon ni Marco. Nag-aatubili siyang huminga ng malalim at sa isang sandali, napansin ni Charity na ang mukha ni Marco ay unti-unting nagiging maputla. "Sir, are you okay?" Tanong ni Charity habang sinisiguro niyang hindi siya mapapaabala sa anumang hindi inaasahan. Ngunit habang nagtatanong siya, napansin niyang nagsisimula ng maghirap ang paghinga ni Marco. "Marco!" Tawag ni Charity, nag-aalala na. Sa mga sumunod na sandali, nag-umpisa nang magdahan-dahan ang katawan ni Marco. Hindi siya makakilos ng maayos at ang mga mata niya ay tila malabo na. I don't feel good," sabi ni Marco. Ang boses nito'y mahina at nanghihina. Tumigil sila sa gilid ng kalsada. "Sir, what's happening? Ano pong nararamdaman niyo?" Tanong ni Charity. Ang boses ay puno ng kaba. Agad niyang napansin na ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan niya. Si Marco ay nagiging mahina at hindi makakilos at hindi ito maaaring pabayaan. Can't breathe," sagot ni Marco. Ang boses ay saglit na nawala at muling nagpakita ng pagkapanik. Ang mukha ni Marco ay unti-unting bumangon sa pagkakaputla at sinubukan ni Charity na maghanap ng paraan upang makatulong. "Marco, just breathe. Calm down," sabi ni Charity, ngunit alam niyang kailangan niya ng tulong agad. Tumigil siya saglit at nagpasya. "I'll get help." Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at tumakbo palabas sa ulan. Kahit na ang matinding agos ng tubig ay nagdudulot ng hirap. "Help! Somebody! Please help!" Sigaw ni Charity habang naglalakad papalapit sa mga tao sa paligid. Nakita siya ng isang traffic officer na nakatigil sa kalsada at agad na tumulong. "Ano pong nangyari?" Tanong ng officer. "Ang boss ko ho eh. He can't breathe. Meron yatang asthma attack siya," sagot ni Charity. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Kailangan po ng emergency assistance." Mabilis na nag-utos ang traffic officer sa mga tao at nag-ambag ng tulong. Agad na tumawag sila ng ambulansya at pinapunta si Marco sa isang mas ligtas na lugar. Habang naghihintay, sinubukan ni Charity na magpakalma kay Marco. "Marco, just relax, okay? May ambulance na po. Huwag kang mag-alala. Tutulungan nila tayo." Si Marco, sa kabila ng hirap sa paghinga ay tinitigan siya. "Charity," sagot ni Marco. Ang boses ay nanghihina. You don't have to do this. I've been hard on you. And now you're helping me." "Sir, hindi po yun mahalaga ngayon," sagot ni Charity. Ang matay puno ng malasakit. "You're my boss, but you're also human. I just want to make sure you're okay." Nang dumating ang ambulansya, binuhat nila si Marco at isinakay sa loob ng emergency vehicle. Sumunod si Charity at siniguro niyang andun siya upang magbigay ng suporta sa kanyang boss. Habang patuloy ang biyahe ng ambulansya, tumingin si Marco kay Charity. Ang mata nito ay puno ng pasasalamat. "You saved me today," sabi ni Marco ng mahina, ngunit puno ng pagpapakumbaba. "I didn't expect that from you." Ang mga salitang yun ay tila isang pagbabalik loob kay Charity. "It's okay, sir," sagot ni Charity. Ang boses ay matatag. "Hindi po kailangan ng palakpakan. I'm just doing what's right." Matapos ang ilang oras sa ospital, natapos ang mga emergency procedure at ginawa ng mga doktor si Marco ng mga kinakailangang gamot at treatment para sa asthma attack. Sa huli, naging okay din siya. At habang nagpapahinga siya sa kama, si Charity ay nanatili sa kanyang tabi. "Thank you, Charity," sabi ni Marco nang makuha na niya ang kanyang lakas. "Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganitong klaseng suporta mula sa iyo. I've been really tough on you, but you showed me something I didn't expect." "I'm just glad you're okay, sir," sagot ni Charity.
ang matay puno ng pangunawa. Minsan lang po tayo makaranas ng ganitong sitwasyon. Pero sa huli, tao tayo at kailangan nating magtulungan. Bilang isang leader, nakita ni Marco ang isang bagong anggulo kay Charity. Hindi lang siya basta empleyado, kung hindi isang tao na may malasakit at tapang. Sa kabila ng lahat ng pagkakaiba nila, si Charity ay naging hero sa mga sandaling yon, at si Marco ay natutong magpasalamat at magpakumbaba. Abot-abot ang kaba ni Charity ng umagang yon, lalo na nang bumukas ang elevator. Ramdam niya ang pangangatog ng tuhod niya sa paglakad niya sa pasilyo. Mabilis na napasulyap sa suot na relo. Ay, ito pa talagang naisuot ko. Di balin at mamaya hihubarin ko ito. Kung bakit ngayon pa ako na-late kung kailan pumasok na si Marco. 5 araw ding na-confine sa ospital ang boss niya. She saw him in his vulnerable state. Hinintay pa niya na dumating ang parents nito bago siya umalis sa ospital na pinagdalhan dito. Isang buntong hiningang pinakawalan niya nang naroroon na siya sa pinto ng marketing department ng DLR. Ganap na siyang pumasok sa loob. Bahala na. Pagpasok niya sa loob, agad na bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng kape at printer ink. Ngunit ang higit na nagpatigil sa hakbang niya ay ang lalaking nakaupo sa kanyang desk. Oo, sa kanyang desk. Habang hawak nito ang isang folder at may bahagyang ngiti sa labi. Good morning, Miss Lisa. Ani Marco. Malamig ngunit hindi galit ang tono. Nice of you to finally join us. Napasinghap siya. Ito na yon. Ngunit imbis na sermonan o tiradang may sarcasm ang sunod na lumabas sa bibig ng lalaki, isang bagay na hindi niya inaasahan. Upo ka muna. I was actually hoping to talk to you. Nagkatitigan sila. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o sa tila ibang kinang ng mga mata ni Marco. Pero pakiramdam niya ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pasensya na po talaga kung late ako, sir. Simula niya. Ngunit iniangat nito ang kamay para patigilan siya. Miss Lisa. Anya, medyo mas malumanay ngayon. You stayed with me in the hospital. Kahit hindi mo naman kailangan gawin yon. I owe you that much. Kaya ngayon I'm not going to scold you for being late. Napakurap siya. Hindi ito ang inaasahan niyang pagbati sa umaga. Pero may isang kondisyon. Dagdag ni Marco habang unti-unting tumatayo. Ano po yun? Maingat niyang tanong. Ngumiti ito. At sa unang pagkakataon, may kung anong lambing sa tinig nito. Join me for lunch later. We have a lot to talk about. Professionally, of course. Muntik nang hindi makasagot si Charity. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, natagpuan niya ang sariling tumango. Bahala na nga talaga. Bulong niya sa sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong linggo, ngumiti siya ng buong buo. Habang sila'y nag-uusap sa isang tahimik na kanto ng isang restaurant, patuloy na nagpapalitan ng mga saloobin at opinyon tungkol sa mga proyekto ng kumpanya. Hindi maiwasan ni Marco na mapansin ang relo ni Charity. Hindi lang basta relo ang suot nito. Isang mamahaling piraso ng alahas na tiyak ay may halaga na milyones. Hindi na naiwasang magtama ang kanilang mga mata nang makita ni Marco ang oras sa relo ni Charity. Napansin niyang ang bawat guhit ng ginto at ang kumikinang na brilyante sa paligid ng relo ay hindi pangkaraniwang bagay. Miss Lisa? Simula ni Marco. Medyo nag-aalangan. That's quite a watch you're wearing. It looks expensive. Dahil sa tanong na yon, ramdam ni Charity ang konting pagkabahala. Hindi niya akalain na mapapansin pa ni Marco ang relo. Agad niyang iniwas ang mata ngunit hindi niya maiwasang magtangkang magpatawa ng konti. Well, it's just a gift. Sagot ni Charity. Pilit iniiwas ang detalye. You know, something my parents gave me. Ngunit kitang-kita sa mukha ni Marco ang pagtataka. Hindi ito nakaligtas kay Charity. Marahil ay hindi niya napaniwala si Marco sa simpleng sagot niya. Pero nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. At sa kabila ng kilig at takot na nararamdaman, nagdesisyon siyang hindi na ipagpatuloy ang usapan ukol sa relo.
Baka mabuking siya nito sa pagpapanggap niya. Isang mahaba at tahimik na sandali ang lumipas bago magsalita muli si Marco. Kung may hindi ka pa kayang pag-usapan, okay lang, sabi ni Marco. Pero tandaan mo, hindi ko na kailangang tanungin ang tungkol dyan kung hindi ka komportable. Pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Tinitigan siya ni Charity ng matagal at nagdesisyon siyang magsabi ng konti. Marco, ngunit hindi na siya natuloy. Inisip niya muna ang magiging epekto ng bawat salitang sasabihin. Ngunit sa huli, napagtanto niyang mas mabuti na ring magsimula sa mga hindi inaasahang pagkakataon. I just wanted to share something with you. But not yet. Anya, at ngumiti ng bahagya. Basta, I value what I have. Pero hindi ko naman gustong magyabang. Si Marco naman ay tumango. Hindi na pinilit pang manghimasok. Natutunan niyang hindi lahat ng tao ay bukas agad sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Nagpatuloy ang kanilang lunch. Ngunit sa likod ng mga simpleng usapan na tawa, pareho nilang alam na may mga bagay pa silang kailangang alamin sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo pang naging malapit sila Charity at Marco. Sa mga project meetings, madalas nilang tinatalakay ang mga detalye ng kanilang mga trabaho. Ngunit sa bawat pag-uusap nila, hindi maiwasang makahanap ng mga pagkakataon upang magkwento at magbiro. Minsan nakikita nila mga sarili na natatawa sa gitna ng seryosong diskusyon. Walang makakapigil sa kanila sa mga simpleng sandali na yon. Habang patuloy na umaandar ang mga araw, natututunan nilang magtrabaho ng magkasama at magtulungan sa mga proyekto ng kumpanya. Si Marco na dati isang seryosong boss ay natutong magbukas at magtiwala kay Charity. Sa mga maliliit na katanungan at pagtulong sa mga problema, hindi na nila napansin na naging magkaibigan sila. Sa isang company event, nagkataon na magkasama sila sa isang photo booth. Ang mga staff ay nagsimulang magbiro na baka may nararamdaman na si Marco kay Charity. Ngunit iniiwasan nilang pag-usapan to. Ngunit sa loob ng photo booth, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Habang pinindot ang kamera, hindi maiwasang magkatitigan sila. Sa bawat titig, isang hindi kayang ipaliwanag na damdamin ang nararamdaman nilang dalawa. Alam mo, Miss Liza, parang tagal na nating magkasama. Ani Marco habang inaayos ang buhok ni Charity na tumaas ng konti sa hangin. Oo nga sagot ni Charity. Nag-aalangan pa ring tumingin sa kanya. Mabilis nga, di ba? Natawa si Marco, ngunit may konting pagkaseryoso sa mata niya. Alam mo ba, nung una, parang hindi kita mapapakisamahan. Pero ngayon mas natutunan ko na makita mga bagay mula sa iyong pananaw. Pansin ni Charity ang pagbabago sa tono ng boses ni Marco. Isang ngiti na naglalaman ng bagong damdamin ang kanyang nakikita sa mga mata ng lalaki. Hindi na siya nagtanong kung anong ibig sabihin ng mga iyon, ngunit may nararamdaman siyang kumikilos sa loob niya. Sa mga susunod na araw, naging mas personal ang kanilang mga usapan. Habang nagtatrabaho sa mga proyekto, madalas nilang pag-usapan ang kanilang mga pangarap, pamilya at mga plano sa buhay. May mga pagkakataong nagiging malalim ang kanilang diskusyon at parang hindi nila namamalayan na natatapos na ang araw. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa loob ng meeting room, biglang dumaan si Marco sa isang usapin na hindi inaasahan ni Charity. Miss Lisa, simula ni Marco. Alam mo ba na may mga bagay na hindi ko kayang gawin ng mag-isa? Yung mga bagay na madalas ay iniisip ko lang at hindi ko kayang ibahagi sa iba. Nagkatinginan sila. Habang nagsasalita si Marco, naramdaman ni Charity ang bigat ng mga salitang yon. Isang tila tanong na naglalaman ng mas malalim na kahulugan. Bakit po? Tanong ni Charity, nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, sagot ni Marco. Medyo nag-aatubili. Narealize ko lang, not all works ay kaya kong gawing mag-isa. Pero salamat dahil nandyan ka. Hindi agad nakasagot si Charity. Ngunit ang mga salitang yun ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kanilang relasyon.
Naramdaman niyang unti-unting bumangon ang kanyang mga nararamdaman na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Marco, ginagawa ko lang naman ang work ko, but I'm happy. Sagot ni Charity. Hindi tiyak kung papaanong ipagpapatuloy ang usapan. Nasanay siyang tawagin to sa pangalan nito kapag sila lang ang magkaharap. Ngunit ngumiti si Marco at ngumiti rin siyang pabalik. I know, and you did well. Masaya rin ako na patuloy kitang nakikilala, Miss Lisa. Sa bawat araw ay lalong lumalalim ang pagkakakilala nilang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, napansin ni Marco na hindi lang ang mga proyekto ang pinag-uusapan nila. Ang bawat tanong at sagot ay may kahulugan. Sa bawat pagtagilid ng ngiti ni Charity, natututunan ni Marco na siya na palang babaeng may puwang sa kanyang puso. At hindi lang dahil sa mga proyekto o trabaho, kung hindi dahil sa mga bagay na mas malalim pa. Lisa, sabi ni Marco isang hapon habang naglalakad sila palabas ng building. Alam mo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap. Pero sa ngayon, ayoko sanang mawala ka sa buhay ko. Napansin ni Charity ang seryosong tono ni Marco. Marco, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to pero gusto na niyang sabihin dito kung sino talaga siya. Pero nag-aalinlangan siya. Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin. Ang mga mata ni Marco ay nagsalita ng higit pa kesa sa mga salitang kayang ipahayag. Don't mind it, sabi ni Marco. Baka mag-overthink ka pa dyan. Kung alam nga lang nito na siya na ang babaeng nakatakdang ikasal dito ng kanilang mga magulang. Naduwag pa siyang aminin yon. You already like Marco, huh? Nanunod yung sabi ni Manolo kay Charity habang magka-video call ang mag-ama. Noong bago ka pa lang sa work mo doon ay panay negative ang naririnig ko sa iyo. Naiiling na nangiti si Charity. Obvious po ba, Dad? Kasi he's a good person pala, Dad. Kahit parang hirap siyang i-approach. Cold and distant pa rin siya pero may nagbago sa kanya eh. Well, Iha, I'm happy na nakikilala mo na ang mapapangasawa mo. Pero hanggang kailan ka magpapanggap sa kanyang buhay? Mas mabuti na makilala ka na ni Marco as my heiress. Bigla tuloy siyang napaisip. Saka lang niya napagtanto kung sino talaga siya. Mukhang nag-enjoy na siya sa isang simpleng buhay. Soon, Dad. I-update kita. Saglit pa silang nag-usap ng ama bago natapos ang tawag. Bibitawan sana niya ang cellphone nang biglang mag-message si Marco sa kanya. Andito ako sa labas ng apartment mo. Baka pwede akong tumuloy dyan kahit saglit lang. Imbis na mag-reply ay napatayo siya sa kanapadungaw sa bintana. Kaagad niyang nakita si Marco na nakasandig ang likod sa nakaparadang kotse nito. Agad na bumaba siya ng apartment para puntahan to. Marco, may kailangan ka ba sa akin? Tanong niya na ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Isang epekto nito na nagawa niyang pakisamahan sa sistema niya. May binisita akong news site ng pagtatayuan ng project na malapit lang dito. Kaya naisipan kong puntahan ka na rin. Nito na kailagkit ng tingin sa kanya. I see. Tuloy ka muna? Iginiyan niya ito paakyat sa apartment niya. Okay tong apartment mo ah. Very organized sa mga gamit. At halatang sanay mag-isang nakatira dito. Ani Marco habang iniikot ang tingin sa bawat sulok ng tinitirhan ni Charity. Madalas niya itong ihatid pa uwi, pero ngayong gabi lang siya nakapasok sa loob. Sanay naman ako, tugon ni Charity sabay ngiti. Bagamat hindi na itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Tahimik si Marco saglit, saka naupo sa gilid ng sofa. Alam mo, ilang beses na kitang inihati dito. Pero ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka kalakas sa akin. Napatingin si Charity sa kanya. Bakit mo naman nasabi? Lisa. Tumitig siya sa mga mata ng dalaga. I don't know. Parang ikaw ang tipo ng babaeng ang hirap i-resist. Anyway, may coffee ka ba dyan? Napalunok si Charity. Ramdamang mabilis na tibok ng puso. O sige, wait lang at ipagtitimpla muna kita. Tumalikod siya. Pilit itinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Dumiretso siya sa kusina at nagtimpla ng mainit na kape.
Pagbalik niya, dala na niya ang isang tasa. Pagdating niya sa salas, nadatnan niyang nakatulog si Marco sa pagkakaupo sa single-seater. Inilapag niya ang tasa sa mesita at hindi mapigilang titigan ang maamong mukha ng lalaking nahihimbing. Ang gwapo pa rin ito kahit natutulog. He's oozing with sex appeal. Naupo siya sa tabi nito. Napalunok muli. Hinawakan ng dibdib na tila lalabas sa sobrang kabog. Palagay ko, mahal na kita, Marco. Mahinang sabi niya. Biglang gumalaw si Marco. Dumilat ito. Bahagyang nagulat. Pero nang makita si Charity sa tabi niya, ngumiti ito ng pagod pero totoo. Narinig ko yun. Bulong nito sabay hawak sa kamay ng dalaga. Liza, matagal na rin kitang mahal. Nanlaki ang mga mata niya. Marco? Seryoso ka ba? Tumango ito. Saka unti-unting hinapit siya palapit. Hindi lang coffee ang dahilan kung bakit gusto kong pumasok dito ngayon. Gusto kong maramdaman na totoo ka. Na nandito ka. At kung papayag ka, gusto kong simulan ang buhay na kasama ka. Sigurado ka ba? Tanong niya na may bahagyang lungkot. Kumpleto na sana ang saya niya sa kaalamang mahal din siya ng lalaking mahal niya. Pero bilang isang simpleng babaeng si Lisa at hindi bilang si Charity. Oo naman, totoo yan Liza. Hindi ako madaling magtiwala sa ibang tao lalo sa mga babae. Naging manluloko ang tingin ko sa lahat ng babae simula ng lokohin at pagtaksilan ako ng babaeng unang minahal ko. Pagtatapat ni Marco. Gusto na nga akong ipakasal ng parent ko sa daughter ng best friend ng father ko eh. Tinanggap ko dahil, for me, a wedding is just a piece of paper. Kaya pala naging cold and distant ka. Galit ka pala sa mga sinungaling at manluloko. Sa pagkakataong yun ay parang gusto niyang pagsisihan kung bakit nagpanggap siyang ordinaryong tao. Yeah, pero noon yun. But now ay iba na. Hinaplos ni Marco ang mukha niya. Because of you, Liza. Natutunan kong magtiwala at magmahal muli. Gusto na niyang sabihin kay Marco pero natatakot siya na baka magalit ito sa kanya at mawala sa kanya. Marco, bulong ni Charity habang nakayuko. Pilit na iniiwas ang tingin. Wala naman. Masaya lang ako kasi nandito ka. Saglit siyang tumahimik. Ramdam ni Marco ang pag-aalinlangan sa tinig ng dalaga. Pero pinili niyang wag na munang ungkatin. Marahan niyang hinaplos muli ang pisngi nito. Masaya rin ako, Lisa. At ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa nararamdaman ko. Dahan-dahang lumapit ang mukha niya. At si Charity, bagaman may kabay, hindi na umatras. Napapikit siya nang maramdaman ang mainit na hininga ni Marco. At ilang saglit lang ay nagsalubong ang kanilang mga labi. Banayad sa simula, tila sinasaliksik ang damdamin ng isa't isa. Hanggang sa naging mas totoo, mas malalim na parabang sinelyuhan ng mga pusong matagal nang umiikot sa parehong damdamin. Pagkabitiw ng kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Nakapikit pa si Charity, hawak pa rin ang kamay ni Marco. Simula na ba ito? Tanong ni Marco, halos isang bulong. Napangiti si Charity kahit may bahid pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Oo naman. Hindi man niya sinabi ang buong katotohanan. Ang sandaling yun ay naging kanlungan niya. Isang pahinga sa pagitan ng paglalaban ng katotohanan at pag-ibig. Naging formal nang magkasintahan sila Marco at Charity. Ngunit pinili ng dalaga na maging private muna ang relasyon nila. Nagtataka man ay pumayag ang nobyo niyang boss. Habang binabasa ni Marco ang article tungkol kay Charity, napansin niyang may isang larawan na naka-attach dito. Isang litrato ni Charity na kasalukuyang nasa isang charity event. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag ni Marco. Ang itsura ni Charity na kamukhang-kamukha ng kanyang kasintahan na si Liza. Wait a minute. Kamukha siya ni Liza. Bulong ni Marco sa sarili. Habang titig na titig sa larawan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Paano nangyari to?
Nagulat siya, ngunit iniwasan niyang mag-isip ng masama. Ngunit ang pagkakapareho ng mga mata at labi ni Charity kay Liza ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kilig sa kanyang puso. Habang binabalikan ang mga nakaraang pag-uusap nila ni Liza, hindi maiwasang magduda si Marco. Ang tanong sa kanyang isipan, papaano nangyari na magkamukha ang dalawang babae na may ibang pangalan? Hindi po pwedeng coincidence lang ito. Nagdesisyon si Marco na hanapin ang katotohanan. Habang nagre-research siya tungkol kay Charity sa internet, nahanap niya ang isang artikulo na nagsasabing si Charity ay ang kaisa-isang anak ng may-ari ng Santillan Enterprises na si Manolo, ang best friend ng kanyang ama. Kung si Liza at Charity ay iisa, sabi ni Marco sa kanyang sarili, ang sakit ay nagsimulang mangyari sa kanyang dibdib. Bakit niya ginawa na magpanggap ng empleyado rito sa kumpanya namin? Nagsimulang magduda si Marco. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng pag-asa, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng kanyang mata. Nakipagkita si Marco sa ama niyang si Danilo. Marco, tama ka. Si Charity ay anak ni paring Manolo. Imporma ni Danilo. Ang babae na gusto kong maipakasal sa iyo. Gusto namin na kayong dalawang magkatuluyan para sa negosyo ng ating pamilya. At isa pang katotohanan ang nalaman mula sa ama, na sadyang nagpanggap si Charity bilang empleyado sa kanilang kumpanya. Eto nga si Liza. Kinumpirma yun ni Manolo Santillan na tinawagan ng ama niya sa kanilang pag-uusap. Ngayon ko lang nalaman to, sambit ni Marco sa sarili. Bakit hindi sinabi ni Charity sa akin? Bakit itinago niya pa? May namuong galit sa kanya para sa kasintahan. Pakiramdam niya niloko siya nito sa ginawang pagpapanggap. Mabilis na nasira ang tiwala niya. Isang araw, habang nagkita sila ni Liza sa office, hindi na nakapagpigil si Marco. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at sa halip na magpanggap na masaya, ang kanyang mga matay puno ng galit at pagdududa. Charity! Simula niya. Tinawid ang tanaw na naguguluhan. Bakit mo ako niloko? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala si Liza? Nagulat si Charity at ang mukha nito ay nagpapakita ng gulat at kalituhan. Marco, anong sinasabi mo? Tanong niya. Charity Santillan, alam ko ng lahat. Alam ko na ikaw si Liza, ang anak ni Manolo. Bakit mo tinatago lahat to sa akin? Hindi na napigilang tanong ni Marco. Tahimik si Charity, hindi makatingin kay Marco. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo bago nagsalita. Marco, hindi ko gustong malaman mo ito sa ganitong paraan. Sagot ni Charity na may kalungkutan sa boses. Hindi ko rin alam kung paano ko ito sisimulan. Oo, ako nga si Charity Santillan. Hayaan mo akong magpaliwanag kung bakit nagpanggap akong si Liza. No need for explanation, Charity. Liza. Matigas na sabi ni Marco. I don't want to hear any lies. Tama rin siguro na nagpanggap ka at ngayon pa lang nalaman ko na hindi ka deserving na maging wife ko. Niloko mo rin ako. Marco, please makinig ka muna sa akin Pakikiusap niya pero iniwan siya nito sa loob ng opisina. Walang lingon-likod sa kanya. Habang lumalabas si Charity mula sa opisina, naramdaman niyang parang ang bigat ng kanyang mundo. Ang mga salita ni Marco na puno ng galit at sakit ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Alam niyang hindi madali para kay Marcong tanggapin ang lahat ng ito. Ngunit hindi pa rin niya kayang ipaliwanag ang kanyang dahilan sa paraang naiintindihan siya ng lalaki. Habang naglalakad si Charity sa madilim na koridor ng opisina, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi niya inisip na magiging ganun ang reaksyon ni Marco. Sarado ang puso nito sa kanya maging ang tenga. Nagpanggap nga ako pero hindi ko naman siya niloko, lalo ng pagmamahal ko sa kanya. Bulong ni Charity sa sarili habang humihinga ng malalim. Pero hindi ko kayang mawala siya. Sana may pag-asa pa para sa amin. Ngunit ang mga lihim na dulot ng pagpapanggap niya ay nagdala lang ng kalituhan at sakit sa kanilang relasyon.
Kung sana nga lang ay hindi na siya nagpanggap at kinilala niya si Marco bilang siya. Baka hindi sila humantong sa ganoong sitwasyon. Nang makapara at makasakay ng taxi, ay pinigilan niyang pumatak ang mga luha. Alam niyang may kailangang gawin. Ngunit hindi niya alam kung papaanong makapagpaliwanag kay Marco. Ayaw nitong makinig sa kanya. Napaiyak siya. Palilipasin ko munang araw na ito at gagawa ko ng paraan para magkausap kami. Napagdesisyonan ni Charity habang ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng kalituhan at sakit na kanyang nararamdaman, hindi siya susuko. Haharapin niya ang mga consequences ng kanyang mga desisyon at ipapakita niya kay Marco na may mga bagay na mas mahalaga pa sa mga lihim at pagkakamali. Isang linggo matapos ang matinding sagupaan ng kanilang emosyon, nagpilit si Charity na humarap kay Marco. Nagpunta siya sa opisina ng binata. Dala ang lahat ng lakas ng loob na meron siya. Kumatok siya sa pinto ng opisina at naghintay sa loob ng ilang saglit bago pumasok. Nakaupo si Marco sa likod ng kanyang desk. Ang mga matay nakaturo sa isang report ngunit hindi makalampas sa kabigatan ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Marco, this time pakinggan mo ko. Mahinang tawag ni Charity. Tumingin si Marco sa mga mata ng dalaga. Nakikita niya ang mga galit at sakit na hindi pa rin naaalis mula nang maghiwalay sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nahanap ni Charity ang lakas sa magsalita. Marco, gusto ko lang sanang ipaliwanag ang lahat. Nagpanggap akong si Lisa, pero hindi ko ginawa yun para lokohin ka o magmukhang iba ang ating relasyon. Gusto ko lang talagang makilala ka ng buo. Simula nang malaman ko na ikaw ang lalaking ipinagkasundo sa akin ng aking mga magulang, alam ko na nasaktan kita. Pero hindi ko ito sinasadya. Hindi agad nagsalita si Marco. Pinagmasdan lang niya si Charity na may mga luha sa mata ngunit puno ng tapang. Naramdaman niya ang tapat na pagsisisi sa boses nito. Ngunit masakit pa rin ang ideya na ito'y isang malaking pagtatago sa kanya. I see. May sasabihin ka pa ba, Charity? Look, busy ako ngayon. Malamig na tanong ni Marco. Hindi ko kayang mawala ka, Marco. Mahal kita. Natakot ako na baka kung malaman mong ako si Charity Santillan, maging iba ng tingin mo sa akin. I just wanna know you better. Tahimik si Marco. Tinutok niya ang mga mata kay Charity. Hindi alam kung papaano titigil ang sakit sa dibdib na nararamdaman. Ngunit habang nakatingin siya sa dalaga, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. I need time, sagot ni Marco matapos ang ilang saglit na katahimikan. Sinubok mo kasi ang tiwala ko. Pero kung mahal mo talaga ako, Charity, ay mauunawaan mo ako. Salamat, Marco. Bulong ni Charity at hindi na kayang pigilan ang mga luha. Basta, no more lies and secret na, sabi ni Marco sabay hinga ng malalim. Dahil kung may isa pang bagay na mas mahirap tanggapin, iyon ay ang mawalang tiwala ko sa'yo. And even my love. Hindi ko na ulit gagawin yun. Pangako ni Charity. Mahal kita, Marco, at nais ko lang na magkasama tayo sa habang buhay nang hindi ako nagpapanggap. Tumango si Marco. Alam niyang marami pa silang kailangang lumipas ang ilang linggo't unti-unti nilang naibalik ang tiwala at pagmamahal. Hindi naging madali ngunit ipinakita ni Charity ang kanyang tunay na pagkatao kay Marco. Sa bawat araw na magkasama sila, natutunan nilang magtulungan at magbukas sa mga pusong walang lihim. Mga pangarap na walang tinatagong pagkatalo. Isang gabi, sa isang simpleng dinner date sa kanilang paboritong restaurant, inilabas si Marco ang isang kahon mula sa kanyang bag at iniabot kay Charity. Charity, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin sa future. Pero ang alam ko lang, gusto ko ikaw ang maging kasama ko sa bawat araw ng buhay. I'm sorry kung matagal ko bago naisip ang mga bagay na ito. Pero sana, tanggapin mo ang aking huling tanong. Binuksan ni Charity ang kaheta at nakita ang isang simpleng engagement ring. Will you marry me? Tanong ni Marco.
Napangiti si Charity at sa mga mata niya, makikita ang kasagutan. Yes, Marco. Yes. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali at paghihirap, natagpuan nila ang isang bagong simula. Masaya ang kanilang mga ama na naroroon din. Hindi lang kumpanya ng mga pamilya nilang nag-merge, kung hindi pati ang kanilang mga puso. Wakas.